Sa araw ng mga ama, binigyan ng anak na babae ang kanyang biyenan ng bagong kotse na nagkakahalaga ng $50,000 at hiniling na ako ang magbayad ng kanyang mortgage hanggang Linggo. Nang humingi ako ng maliit na regalo, ang malamig niyang hindi ay sumira sa mga taon ng sakripisyo ko. Nag-iwan ako ng sulat at umalis. Kinabukasan, may 87 missed calls ako. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyong mag-subscribe sa channel at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Nahulog ang aking libro tungkol sa digmaang sibil. Lumusot ang aking salamin sa pagbabasa habang tumama ang matigas na cover sa sahig ng malakas. Tumibok ang aking puso na parang ibong nakakulong. Hindi na kumatok si Kendra. Tumayo siya sa pintuan ko. Nakakross ang mga braso. Ang kanyang anino ay umaabot sa maliit na guest room na naging buong mundo ko na. Ang ilaw sa halway sa likod niya ay nagpapadilim sa kanyang mukha. Hindi mabasa. Ngunit ang kanyang boses ay may parehong init gaya ng umaga ng Enero sa Nebraska. Tatay, naalala mo ba na due ang mortgage sa loans? Bawat salita ay parang yelo. Kung hindi, alam ko ang magandang nursing home. Nakabukas ang libro sa pagitan namin. Ang mga pahina ay parang sirang pakpak. Kabanata 7. Kapag nagkakahiwalay ang mga pamilya. Tinitigan ko ang mga salita. Pagkatapos ay siya, ang babaeng dating sumisilong sa kandungan ko sa panahon ng bagyo. Kendra, palagi akong nakakabayad sa oras. Basag ang aking boses na parang lumang kahoy. Cruel iyan. Reality iyan. Lumipat siya ng timbang. Ang designer heels ay tumutunog sa hardwood. May mga obligasyon tayo, totoong obligasyon. Hinawakan ko ang bedsheet hanggang pumuti ang mga kuko ko. 67 taon ng buhay ang nagturo sa akin ng maraming aral. Ngunit wala ang naghanda sa akin sa sandaling ang sarili kong anak na babae ay magsalita sa akin na parang pasanin na kailangang pamahalaan. Parang bagay na itatapon. Hindi ako kailanman nahuli, sabi niya habang kumakaway ang kamay niya ng pabaya. Pinuputol ang aking mga salita na parang uso. Tatay, pakikalmahan mo lang na mangyari sa loons. Mas maliit na ang guest room ngayon. Ang mga dingding ay lumalapit. Ang aking Civil War generals ay tumitingin pababa mula sa kanilang frames. Mga lalaking nakakaalam tungkol sa pagtataksil. Tungkol sa hindi inaasahang pag-atake mula sa pinagkakatiwalaang mga kaalyado. Ngunit kahit sila ay mukhang nagulat. Naiintindihan ko na stress ka sa pera. Anak, ngunit huwag. Ang isang salita ay tumama na parang sampal. Huwag lang gawing mas mahirap kaysa sa kailangan. Lumiko siya. Ang kanyang blonde na buhok ay sumisilip na parang kurtina na sumasara sa palabas na hindi ko hiniling. Ang kanyang heels ay tumutunog na staccato sa hallway. Click, click, click. Bawat hakbang ay nagpapalalim ng kutsilyo. Ang tunog ay humina habang umaakyat siya sa hagdan para muling sumali kay Corbin at sa kanilang gabi ng Netflix at alak. Naupo ako sa biglaang katahimikan. Ang reading lamp ay nagpapadilim ng dilaw na bilog sa paligid ng aking upuan. Ang bahay ay tumira sa paligid ko. Ang mga lumang buto ay tumitibok. Sa itaas, narinig ko ang tawa. Ang kanilang tawa, ang uri na madaling dumating kapag hindi ka nag-aalala kung saan ka matutulog sa susunod na buwan. Nakabukas pa rin ang Civil War book sa sahig. Ang mga pahina ay kulubot mula sa pagkahulog. Yumuko ako ng dahan-dahan. Ang aking arthritis ay nagrereklamo. At kinuha ito. Ang mga pamagat ng kabanata ay tumitingin pabalik sa akin. Kapag ang mga kapatid ay nagiging kaaway ng kapatid. Ang irony ay mapait sa aking bibig. Pinakinisan ko ang mga nasirang pahina. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isinulat ng may akda tungkol sa mga pamilyang pinaghiwalay ng digmaan. Tungkol sa mga anak na lalaki na hindi na nakikilala ang kanilang ama. Tungkol sa mga anak na babae na pumili ng panig. Ngunit iba ang mga panahong iyon. Desperadong panahon. O pareho ba? Ang framed na larawan ni Martha ay nasa nightstand ko. Ang kanyang ngiti ay nagyayelo sa pilak. Wala na siya ng 5 taon. Ngunit minsan pa rin akong nakikipag-usap sa kanya, humihingi ng payo. Ngayong gabi, ang kanyang mga mata ay mukhang may tanong na hindi ako handa sagutin. Inilagay ko ang libro sa gilid at hinawakan ang kanyang larawan. Malamig ang metal frame sa aking palad. Pamilyar at nakakaaliw ang bigat nito. Si Martha na may Sunday dress at patient na ngiti. Ang babaeng sumama sa akin sa 43 taon ng kasal, 3 miscarriage, at isang perpektong anak na babae. Isang perpektong anak na babae, nakakabanta ko lang na ilalagay sa nursing home. Lumabo ang larawan habang napuno ang aking mga mata. Malakas akong kumurap, pinipigilan ang luha. Ang mga lalaki sa edad ko ay hindi umiiyak, lalo na sa sariling anak. Ngunit habang hawak ko ang larawan ni Martha,
Hindi ko maiwasang alalahanin ang panahon na lahat ay mukhang iba. Puno ng pangako. Oktubre 2023. Ang laawan ni Martha ang nagdala sa akin, pabalik sa hapon ng linggo, nang magbago ang lahat. Dito mismo sa kwartong ito, nakaupo si Kendra noon. Ngunit kusina niya noon, maliwanag at nakakaakit. Amoy ng pot roast at posibilidad. Tatay, magiging perpekto ito. Kumikinang ang kanyang mga mata na parang noong 7 taon siya at humihingi ng tuta. Isang malaking pamilya tayo. Hawak ko ang aking coffee mug gamit ang 2 kamay. Pinag-aralan ang kanyang mukha para sa anumang senyales ng duda. Sigurado ka ba? Ayaw kong maging sagabal. Sagabal. Tumawa siya ng malakas. Ibinabalik ang ulo na parang sinabi ko ang pinakakatawa-tawa sa mundo. Nagbibiro ka. Pinangarap natin ito. Tumango ng masigasig si Corbin mula sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang tinidor ay huminto sa kalahati patungo sa bibig. Perpektong makatwiran, Haron. Bakit ka mag-isa sa malaking bahay na iyon? Ang malaking bahay, ang bahay namin ni Martha. 4 na kwarto, 2 banyo. Ang kusina kung saan gumawa siya ng Christmas cookies sa loob ng 30 taon. Ang sala kung saan naglakad si Kendra sa unang pagkakataon. Ang master bedroom kung saan humingi si Martha ng huling hininga. Tinitigan ko si Kendra ng araw na iyon. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa mukhang tunay na excitement. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula sa libing ni Martha. Pag-asa. Ang pag-asang hindi ko na kailangang mag-isa sa natitirang taon ko. Nakikipag-usap sa walang laman na kwarto at kumakain ng frozen dinner para sa isa. Isipin mo, tatay. Inabot niya ang mesa. Tinakpan ang aking matigas na kamay ng kanyang makinis na kamay. Walang na yard work. Walang snow shoveling. Walang pag-iisa. Ang mga real estate papers ay malutong at opisyal. Itim na tinta sa puting papel na nagiging dolyar ang 40 taon ng alaala. $180,000. Sapat para sa down payment ni Kendra. Sapat para masikir ang kanyang dream house. Sapat para bilhin ang daan ko sa kanyang buhay. Naupo ako sa lumang kwarto namin ng gabing iyon. Napapaligiran ng mga kahon na may label na Halon's Room sa maingat na sulat kamay ni Kendra. Ang silver frame na may larawan ni Martha ang huling bagay na inilagay ko. Balot ng maingat sa tissue paper na parang pangako sa amin ni Martha. Tama ba ang ginagawa natin, mahal? Bulong ko sa larawan. Ang moving day ay parang selebrasyon. Tinulungan ako ni Kendra at Corbin na magdala ng mga kahon. Ang kanilang usapan ay pumupuno sa katahimikan na sumakit sa akin ng maraming buwan. Ang guest room, ang aking kwarto, ay pininturahan ng malambot na asol, ang paboritong kulay ni Martha. Siya mismo ang naglagay ng aking Civil War prints. Nakatayo sa stepladder habang hawak ko ang frame. Perpekto, sabi niya, lumayo para hangaan ang trabaho. Magiging perpekto ito, tatay. At sa ilang sandali ay naging pamilya. Hapunan araw-araw, ang usapan ay dumadaloy na parang alak. Tinatanong ni Kendra ang aking araw, ang libro na binabasa ko, ang mga kwento mula sa kanyang paggabata. Tinatalakay ni Corbin ang balita. Humihingi ng opinyon ko sa politika at baseball. Naramdaman ko ulit na kapakipakinabang, na hinahanap. Ang unang buwan ay lahat ng ipinangako ni Kendra. Nagigising ako sa amoy ng kape at tunog ng mga boses. Buhay ang bahay na may layunin. Sa gabi, nanonood kami ng pelikula, nagbabahagi ng popcorn, nagdedebate sa plot na parang pamilyang akala ko nawala na. Naalala ko ang eksaktong sandali na naniwala akong tama ang desisyon ko. 3 linggo pagkatapos lumipat, kumatok si Kendra sa pinto ko. Talagang kumatok ng mahina. At tinanong kung gusto kong tulungan siyang magtanim ng tulip bulbs sa front yard. Para sa tagsibol, sabi niya, may dumi na sa kanyang mga kuko. May hinintay tayo. Nagtrabaho kami magkatabi sa sikat ng araw ng Oktubre. Nagpaplano ng hardin. Nag-uusap tungkol sa kulay at oras ng pamumulaklak. Naramdaman ko ulit na ama, hindi lang bisita sa buhay ng iba. Ngunit ngayong gabi, habang hawak ang larawan ni Martha sa parehong kwarto, kung saan naghihintay pa rin sa ilalim ng lupa ang mga tulip bulbs na iyon, hindi ko na maalala ang huling pagkakataon na kumatok si Kendra. Hindi ko na maalala ang huling pagkakataon na tinanong niya ang aking opinyon sa anumang mahalaga kaysa sa gusto ko ba ang itlog na scrambled o over easy. Ang silver frame ay sumasalamin sa bedside lamp. Ang mukha ni Martha ay kumukupas na parang marriage. Inilagay ko ang larawan pabalik sa nightstand. Ang aking mga daliri ay nananatili sa malamig na metal. Pero kailan tumigil ang ngiti? Bulong ko sa walang laman na kwarto. Lumipat ako mula sa kama patungo sa armchair sa bintana. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Sa labas, tahimik ang suburban street sa ilalim ng streetlights.
Bawat bahay ay may sariling lihim. Bukas, magbabago ang isang bagay sa driveway na iyon. Naramdaman ko sa aking buto. Tulad ng dati kong nararamdaman ang darating na bagyo. Ang tanong ay sumasakit sa akin. Kailan tumigil ang ngiti? Enero 2024. Doon unang lumitaw ang mga bitak. Nagsimula ito sa umaga ng pagbati ni Corbin. Sa loob ng mga linggo, masigla niyang sinasabi, "Good morning, Harland," habang dumadaan siya ng mabilis na may kape at laptop bag. Pagkatapos, isang Martes sa Enero, hindi na niya ginawa. Nakaupo ako sa counter ng kusina at naghahanda ng oatmeal nang dumaan siya na parang kasangkapan ako. Morning. Alok ko ng may pag-asa. Wala. Kahit isang sulyap. Pinaniwala ko ang sarili na stress siya sa trabaho. Preoccupied sa deadline. Ngunit ang katahimikan ay tumagal sa mga araw. Pagkatapos ay linggo. Hindi nagtagal. Ang aming mga engkwentro sa kusina ay naging awkward na sayaw. Ako ay sinusubukang mapanatili ang normalidad habang tinatrato niya ako na parang sagabal. Ang hapagkainan ang nagsasabi ng totoong kwento. Sa loob ng mga buwan, kumakain kami ng magkasama tuwing gabi. Nag-uusap tungkol sa araw namin. Nagbabahagi ng kwento. Family meals, sabi ni Kendra. Pagkatapos, unti-unti kong napansin na kumakain ako ng mag-isa ng mas madalas. Una isang beses sa isang linggo. Pagkatapos tuwing ibang gabi. Sa wakas, tuwing gabi, mas maaga silang kumakain. Paliwanag ni Kendra kapag tinanong ko. Ayaw naming abalahin ang reading time mo. Ngunit naririnig ko sila sa kusina habang iniinit ko ang aking bahagi. Ang kanilang usapan ay dumadaloy ng malaya, na may tawa na hindi kasama ako. Ang tunog ay dumadaan sa manipis na dingding na parang musika mula sa party, na hindi ako inimbita. Pebrero ay nagdala ng mga bulong na usapan. Mga pinto na sumasara kapag lumalapit ako. Ang aking pangalan ay lumulutang sa bahay sa mahinang tono. Palaging pinuputol kapag napansin nila ako. Masyadong mahal na panatilihin. Narinig ko isang gabi. Ang mga salita ay biglang tumigil nang makita ako ni Corbin sa hallway. "Hoy, Haron," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay masyadong maliwanag, masyadong pilit. "Kumusta ang libro?" Nagsimula ang mga reklamo noong Marso. "Maliit na bagay muna. Tatay, pwedeng babaan ang volume ng tea?" Tanong ni Kendra isang gabi. Ang kanyang tono ay nagmumungkahi na parang sa concert levels ko ito pinapatugtog sa halip na bahagya kong maririnig. "Palagi iniiwan ng tatay mo ang pinggan sa sink." Narinig ko kay Corbin na sinabi niya ng linggong iyon. Nagsimula akong maghugas ng aking isang mangkok at kutsara agad pagkatapos kumain. Pinatuyo, inilagay sa lugar bago sila magreklamo. Ngunit ang pagpuna ay nakahanap ng bagong target. "Baka kailangan natin ng house rules," mungkahi ni Corbin isang gabi sa Marso. Ang kanyang boses ay may otoridad ng isang taong humaharap sa problematic na tenant. House rules. Sa bahay na tinulungan ko ng pera ko. Pinanood ko ang aking mundo na lumiliit araw-araw. Ang aking mga gamit sa banyo ay misteryosong inilipat para magbigay ng espasyo sa guest supplies. Ang aking paboritong upuan sa sala ay unti-unting nalibing sa ilalim ng mga gamit nila. Mga magazine, throw pillows, laptop ni Kendra sa trabaho. Ang mga kabinet sa kusina ay inayos ng walang diskusyon. Ang aking kape at seyal ay inilipat sa pinakamataas na istante kung saan nahihirapan ang aking mga kamay na may arthritis. Ang aking kwarto ay naging kanlungan ko. Pagkatapos ay bilangguan. Natagpuan ko ang sarili ko na gumugugol ng buong araw sa loob ng 4 na dingding na ito, lumalabas lamang para sa pagkain at banyo. Ang bahay na nangako na magiging santuwaryo ko ay naging meze ng awkward na engkwentro at malamig na balikat. Ang pinakamasama ay hindi ang kanilang lumalaking galit. Ito ay ang aking sariling lumiliit na pakiramdam ng sarili. Naglalakad ako sa itlog, pinagdududahan ang bawat galaw, bawat salita. Ginagawa ko ang sarili kong mas maliit, mas tahimik, mas hindi napapansin. Umaasa na maibalik ang kanilang pag-apruba. Kailan ako tumigil na maging pamilya at nagsimulang maging problema? Ang mga pagbabago ay hindi nangyari ng sabay-sabay. Unahin-unahin, bawat shift ay maliit na sapat para bigyang katwiran. Bawat bagong paghihigpit ay makatwiran kapag tinitingnan ng hiwalay. Ngunit magkasama ay nagpinta sila ng laawan na natakot akong tingnan ng malinaw. Una ang volume ng tea, pagkatapos ang mga pinggan, pagkatapos ang schedule ng banyo, pagkatapos ang pattern ng paglalakad sa bahay, pagkatapos ang mismong hangin na aking hininga ay nakakainis sa kanila. Nag-adapt ako sa bawat bagong rule. Naniniwala na ang pagsunod ay magbabalik ng harmony. Ngunit hindi dumating ang harmony. Sa halip, ginawa ko lang ang sarili kong invisible, habang nananatiling lubos na naroroon at masakit. 3 buwan. Ganun katagal para maging nightmare
ang dream house ng aking anak na babae. Ang tunog na makina ng kotse ay humuni sa driveway. Ang tunog ay tumatago sa aking mga alaala na parang kutsilyo. Kakaiba. Nandoon na ang Honda ni Kendra. At ang truck ni Corbin ay katabi nito. Hinila ko ang kurtina at tumingin sa dilim. Bukas ay magdadala ng mga sagot na hindi ako sigurado kung gusto kong marinig. Ang ningning ang unang tumama sa akin. Blinding silver. Sumasalamin sa hapon na araw na parang salamin na itinutok sa aking mga mata. Lumabas ako para tingnan ang mail. 3 araw ng pag-iwas sa lahat mula Biyernes ng banta ng nursing home. Ngunit tumigil ako sa kalagitnaan ng hakbang sa front walkway. Isang Audi Q5 ang nakaupo sa aming driveway. Ang aming driveway, malinis, walang marka. Dealer tag pa rin nakakabit na parang price tag sa mamahaling alahas. Ang kotse ay humaharang sa aking karaniwang daan patungo sa mailbots. Pinipilit akong lumibot para kunin ang electric bill at grocery circulars. $50,000. Ang numero ay lumutang sa aking isip habang umiikot ako sa sasakyan. Isang daliri ang sumusunod sa huot. Kilala ko ang mga kotse. 40 taon sa construction ang nangangahulugan na nakatrabaho ko ang mga lalaking nag-uusap tungkol sa horsepower at monthly payments sa lunch break. Kanino ang magandang kotse na ito? Bumukas ang front door bago ko matapos ang tanong. Si Kendra ang unang lumabas. Si Corbin ay nasa likod niya. Pareho silang may ekspresyon na nakilala ko mula sa pagkabata. Ang tingin na nakukuha niya kapag nagdadala ng report card na puno ng A. Umaasa ng papuri. Hours, namamaga ang dibdib ni Corbin na parang kakapahayag lang niya ng promotion sa company president. Audi Q5, $50,000. Fully loaded, bawat option. Nahulog ang mail mula sa aking mga daliri. Ang mga sobre ay nagkalat sa konkrete na parang dahon ng taglagas. Yumuko ako para pulutin ang mga ito. Ang aking mga tuhod na may arthritis ay nagreklamo habang kinakalkula ang mortgage payments sa aking isip. 18 buwan. Ang kotse na ito ay kumakatawan sa 18 buwan ng mortgage payments. Hindi ba mas matalino na ilagay iyon sa mortgage? Ang mga salita ay lumabas mula sa aking bibig bago ko mapigilan. Mahinahon hanggang kaya ko. Isang mungkahi mula sa isang taong nagmamalasakit sa kanilang financial future. Mas mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Kendra kaysa sa panahon sa Nebraska. Nawala ang pride. Pinalitan ng malamig na autoridad na natutunan ko sa mga nakaraang buwan. Tatay, huwag makialam sa aming negosyo. Ang kanyang boses ay may matalim na gilid ng babaeng nagdesisyon na at hindi tatanggap ng tanong. Inilagay ni Corbin ang kanyang braso nang may pag-aari sa balikat niya. Isang united front laban sa matandang lalaki na nangahas magmungkahi ng fiscal responsibility. Hindi ako nakikialam. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hawak ang mga nakalat na mailaban sa aking dibdib na parang armor. Nag-aalala lang ako tungkol sa ano. Lumapit si Corbin. Ang kanyang tono ay nagmumungkahi na lumampas ako sa invisible na hangganan. Mga matanda kami, Haron. Kaya naming asikasuhin ang aming sariling pananalapi. Ang kanilang sariling pananalapi na itinayo sa pundasyon ng pagbebenta ng aking bahay at monthly mortgage contributions. Tumagal ako ng isang hakbang pabalik. Ang physical retreat ay automatiko pagkatapos ng mga buwan ng pag-aaral ng aking lugar sa hierarchy na ito. Siyempre, kaya ninyo. Pinilit ko ang aking boses na manatiling level, neutral. Magandang kotse. Ang papuri ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Holo na parang pangako sa kampanya. Bumalik ang satisfied na ngiti ni Kendra. Ngunit patuloy na pinag-aralan ako ni Corbin na may pagod na parang pinoprotektahan ang teritoryo. Karapat-dapat tayo ng magagandang bagay. Sabi ni Kendra, hinahaplos ang kamay sa side mirror ng kotse. Nagtatrabaho tayo ng mahirap. Nagtatrabaho sila ng mahirap sa combined income na kayang takpan ang mortgage nang walang tulong ko. Pinili nilang gastusin ang aking sakripisyo sa German engineering at leather seats, habang ako ay nagbibilang ng sentimos para sa kape at nag-aayos ng mga damit sa halip na bumili ng bago. Sigurado ako, sabi ko. Namatay ang usapan doon. Pinatay ng bigat ng hindi nasabi na kalkulasyon. Bumalik sila sa bahay. Marahil para hangaan ang kanilang binili mula sa living room window. Naglakad ako patungo sa front door. Ang mail ay nakakapit sa aking nanginginig na mga kamay. Ngunit ang aking isip ay nanatili sa mga numerong iyon. $50,000, 18 buwan ng mortgage payments, 6 buwan ng buong pensyon ko. Ang kanilang selebrasyon ng lutsuri habang binabantaan ako ng nursing homes. Kinuha ko ang mga nakalat na sobre at naglakad patungo sa bahay. Ngunit ang aking isip ay nanatili sa mga numerong iyon. 50,000, 8 oras 30 minuto ay nakita ako sa maliit na desko sa bintana.
Ang mga bank statements ay nakala sa harap ko na parang ebidensya sa korte. Sinubukan kong manood ng TV pagkatapos ng hapunan. Microwave leftovers habang kumakain sila ng takiwut Chinese sa itaas. Ngunit ang mga numero ay patuloy na umiikot sa aking isip na parang buitre. Lumusot ang aking reading glasses sa ilong ko habang inaayos ko ang mga dokumento sa chronological order. Mga gawin ng engineer ay mahirap mamatay. 6 na buwan ng mortgage payments. Bawat isa ay dokumentado sa aking maingat na sulat kamay. $2,800 monthly mula sa aking $2,100, 100 pension plus $700 mula sa savings na lumiliit sa bawat buwan. Ang kalkulator ay nasa tabi ng aking coffee mug. Ang digital display ay nagpapakita ng brutal na arithmetic. Ang pagbebenta ng aking bahay, $180,000. Ang kanilang down payment ay sinigurado ng aking generosity. Dagdag ang 6 na buwan ng mortgage contributions. Isa pang $16,800. Kabuwang investment sa kanilang dream, $100,176,800. Ang kanilang car payment lamang ay kayang takpan ang aking monthly grocery budget sa loob ng 2 taon. Kinuha ko ang aking personal ledger, ang maliit na notebook kung saan sinusubaybayan ko ang bawat dolyar. $20 para sa groceries bawat linggo. Ini-stretch ang ground beef at pasta sa mga pagkain na tumatagal ng 3 araw. $5 para sa kape. Isang maliit na bag monthly. Ang aking winter coat ay hawak ng safety pins dahil $30 para sa bago ay mukhang sayang kapag kailangan nila ng tulong sa mortgage. Habang tinatanggihan ko ang aking sarili ng basics, gumastos sila ng $50,000 sa transportation. Ang Audi ay kumikinang sa ilalim ng street light sa labas ng aking bintana. Tinutuya ko sa kanyang perpeksyon. Ibinenta ko ang aking Honda 3 buwan na ang nakalipas. Pinaniwala ang sarili na hindi ko kailangan ng 2 kotse sa isang bahay. Ang paglalakad patungo sa pharmacy at grocery store ay mukhang makatwiran para sa lalaki sa edad ko. Ehersisyo. Sinabi ko sa sarili ko. Ngayon, naiintindihan ko ang totoong dahilan. Kailangan nilang mawala ang aking kotse para magkaroon ng espasyo para sa kanilang lutsuri. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang kalkulator. Mainit ang plastic mula sa aking grip. Kailan ako naging personal bank nila sa halip na pamilya? Kailan nagbago ang aking sakripisyo mula sa pagmamahal tungo sa obligasyon? Inaasahan kaysa pinahahalagahan. Binibilang ko ang bawat sentimos para bayaran ang kanilang mortgage, habang gumagastos sila ng 50,000 sa kotse. Bulong ko sa walang laman na kwarto. Ang tunog ng tawa ay dumaloy mula sa itaas. Binibigyang diin ang aking pag-iisa. Nagdiriwang sila ng kanilang binili, habang ako ay nakaupo ng mag-isa sa ebidensya ng aking exploitation. Bawat bank statement ay nagsasabi ng parehong kwento. Halon Whitaker, willing victim, nagpopondo sa lifestyle ng mga taong nakikita siya bilang pasanin. Sinundan ko ang mga halaga ng mortgage payment gamit ang aking daliri. Nag-iwan ng groove sa papel. 18 buwan. Ang kotse na ito ay kumakatawan sa 18 buwan ng aking sakripisyo. Mga buwan ng maingat na pag-iwas. Habang sila ay nabubuhay ng walang konsekwensya. Ang aking lumang leather wallet ay nasa tabi ng mga statement. Halos walang laman maliban sa aking Medicare card at $23 sa cash. Ang lahat ng iba ay napupunta sa kanila, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang future na mukhang hindi kasama ang pasasalamat o basic respect. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang kanilang combined income na $100 at 50,000 taon-taon ay kayang takpan ang mortgage ng walang tulong ko. Pinaniwala nila ako na kailangan ako kapag ako ay simpleng convenient. Isang source ng funding na may built-in guilt at family obligation. Nakaupo sa bintana, tumingin ako pababa sa kanilang gleaming investment. Bukas ay magmamaneho sila sa trabaho sa lutsuri habang ako ay naglalakad patungo sa pharmacy. Sa sapatos na 2 beses ko nang inayos. I-adjust nila ang heated seats habang ina-adjust ko ang thermostat ko para makatipid sa heating bills. Mali ang laro na nilalaro ko. Ang pagkaunawa ay tumira sa akin na parang malamig na kumot. Ang pag-ibig at exploitation ay maaring magsuot ng parehong mukha, magsalita sa parehong boses, humingi ng parehong sakripisyo. Ang pagkakaiba ay nasa pasasalamat kumpara sa entitlement, respeto kumpara sa pagwawalang bahala. Entitled sila sa aking pera at walang pakialam sa aking presensya. Hindi maaring maging mas malinaw ang equation. Isinara ko ang mga statement at tiningnan ang kalendar sa desk ko. June 16 na ay may bilog na pula. Araw ng mga ama, 2 buwan na ang nakalipas. Dumating ang linggo ng umaga
na may pamilyar na bigat ng expectation. Nagbihis ako ng mas maingat kaysa karaniwan. Pinili ang aking pinakamagandang casual shirt at naglaan ng extra time sa aking buhok. Ang araw ng mga ama ay nararapat sa iba. Mas mainit kaysa sa malamig na routine ng aming mga linggo. Sa tuktok ng hagdan, tumigil ako para makinig. Ang boses ni Kendra ay dumaloy mula sa kusina, animated at maliwanag. Isang phone conversation, ang uri na nagpapahinto sa akin bago bumaba. Ayaw na makagambala sa mahalagang bagay. Leland, Happy Father's Day. Ang kanyang enthusiasm ay tumama sa akin na parang sunrise pagkatapos ng mahabang gabi. Ito ang boses na naalala ko mula sa pagkabata, mula sa Christmas mornings at birthday celebrations. Tunay na saya, hindi scripted at nakakahawa. Halika ngayong gabi para sa special dinner. May lahat tayo, ang iyong paboritong pot roast at chocolate cake na gusto mo. Itinuwid ko ang aking shirt at sinimulang bumaba. Bawat hakbang ay sadya upang ipahayag ang aking paglapit. Ang anticipation ay lumalaki sa bawat salita na sinabi niya. Bawat tawa na lumalabas mula sa kusina. Pagkatapos ng mga buwan na malamig na palitan at business-like na usapan, marahil ngayon ay maibalik ang nawala natin. 6 oras ay perpekto. Si Marlene ay magugustuhan ang mga bulaklak na pinili ko. Mga bulaklak, special dinner, paghahanda ng selebrasyon. Tumaas ang aking puso sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang araw ng mga ama ay nangangahulugan ng pagkilala. Pag-alala sa relasyon na mas mahalaga kaysa mortgage payments at household tensions. Nakarating ako sa pintuan ng kusina at naghintay. Ayaw na makagambala sa kanyang plano. Ngunit tumusisyon kung saan hindi niya ako makaligtaan. Ang umaga na liwanag ay sumalamin sa kanyang blonde na buhok habang nag-gesture siya ng masigla. Kahit hindi makita si Leland sa phone. Magiging maganda ito, patuloy niya. Isang tunay na selebrasyon para sa taong karapat-dapat. Ang mga salita ay bumalot sa akin na parang mainit na kumot. Pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na hindi gusto, marahil ngayon ay maalala ko ang pakiramdam na ipinagdiriwang kaysa pinahihintulutan. Kita kita mamaya, mahal kita. Natapos ang tawag na may init na naramdaman ko ang aking sariling ngiti. Ang aking turna ngayon, ang aking sandali para sa pagkilala sa araw ng mga ama mula sa anak na babae na dating ang buong mundo ko. Lumiko si Kendra, napansin ako na nakatayo doon, at nagbigay ng paihong perfunctory nod na ibinibigay niya sa akin tuwing umaga sa loob ng mga linggo. Good morning. Walang pagbanggit sa holiday, walang pagkilala sa kung ano ang araw na ito para sa mga ama sa buong mundo. Paihong business-like na pagbati na ginagamit niya sa hotel desk clerk. Good morning, sagot ko, naghihintay ng higit pa. Nang init na puno ng boses niya kanina. Nang kaunting pagkilala na ako rin ay ama na karapat-dapat sa selebrasyon. Wala. Lumipas siya sa akin patungo sa dining room. Nakatuon na sa susunod na gawain. Ang saya ng phone call ay nakalaan lang kay Leland, na pack at na-deliver ng may tunay na pagmamahal. Sa akin, mayroon lang siyang standard na courtesy ng isang landlord na kumikilala sa tenant. Nakaupo ako mag-isa sa kusina, hawak pa ang aking walang laman na coffee mug, habang siya ay abala sa bahay, gumagawa ng tunog ng paghahanda, pagbubukas ng kabinet, pagbangga ng kaldero, ang masayang chows ng isang taong gumagawa ng espesyal, ngunit hindi para sa akin. Nakaupo roon, na may walang laman na coffee mug. Naiintindihan ko na sa bahay na ito ay may espasyo lang para sa isang ama na ipagdiriwang, at hindi ako iyon. Ang pagkilala na inaasahan ko, ang init na binihisan ko upang tanggapin, ay pag-aari ng iba. Bumalik ako sa kwarto ko at narinig ang tunog ng paghahanda na nagsisimula sa kusina. Pagbubukas ng cabinet doors, pagbangga ng kaldero. Nagsisimula ang selebrasyon, ngunit hindi para sa akin. Tumunog ang car doors sa labas, sinusundan ng excited na boses na tumatagos sa gabi na hangin. Itinuwid ko ang aking shirt at umalis sa kwarto ko sa unang pagkakataon mula umaga. Nahinila ng tunog na halos nakalimutan ko na sa bahay na ito. Tunay na init at welcome. Hinawakan ni Leland ang aking kamay na parang matandang kaibigan. Muling nagkikita pagkatapos ng mga taon. Ang kanyang kalos na palad ay pamilyar mula sa mga dekada ng automotive work. Ang lalaki ay nagtayo ng kanyang negosyo mula sa wala. Nagretiro ng may dignidad at respeto mula sa komunidad. Haron, kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkita. Hinawakan ni Marlene ang aking braso habang tinitingnan ang living room. Ang kanyang paghanga ay tunay kaysa formal. Ano ang magandang bahay ninyo? Maganda ang dekorasyon. Pinanood ko si Kendra na magbago sa harap ko. Naging taong halos hindi ko nakilala. Nawala ang malamig na efficiency na nasanay ako. Pinalitan ng gracious na hostess na tumatawa sa mga kwento ni Leland at nag-aalala sa ginhawa ni Marlene
na parang devoted na daughter-in-law. Tatay, sumali ka sa amin sa hapunan. Ang kanyang imbitasyon ay may tamang family warmth, ginanap para sa audience. Ngunit executed ng walang kamali. Salamat. Napakabait niyan. Pinanatili ko ang aking boses na measured, dignified. Pinapanatili ang maingat na distansya na tinuruan niya ako sa mga nakaraang buwan. Lumitaw si Corbin mula sa kusina. Dala ang gift bags na may obvious ceremony. Namamaga ang kanyang dibdib sa kahalagahan ng surprise na pinlano nila. Ang dining room table ay kumikinang sa soft lighting, dekorasyon ng bulaklak, at ang good china na nakalaan para sa special occasions. Ang aking glaze setting ay naghihintay sa malayong dulo ng mesa. Naoroon, ngunit hindi kapansin-pansin. Ang upuan ni Leland ay nakaharap sa bintana, na posisyon na parang trono na may fresh flowers sa likod niya. Hindi subtle ang contrast, ngunit hindi kailanman ang strength ni Kendra. Sa buong hapunan, tinanong ni Leland ang aking kalusugan, ang aking pagbabasa, kung sinusundan ko ang basketball season. Tinanong ni Marlene ang aking arthritis. Nagmumungkahi ng remedies na nakatulong sa kanyang kapatid. Tinrato nila ako na parang pamilya, na parang taong may opinyon na mahalaga, na ang presensya ay nagdadagdag ng value sa gathering. Habang pinapanood si Kendra na panatilihin ang kanyang perfect daughter-in-law performance, nagtaka ko kung ang mainit, gracious na babaeng ito ay laging nasa loob niya. Nakalaan lang para sa mga taong hindi ako. Tumatawa siya sa automotive stories ni Leland. Nagre-refill ng wine glass ni Marlene nang walang tanong. Naalala ang mga detalye tungkol sa church activities at neighborhood gossip nila. Para sa kanila, siya ay lahat ng dapat na anak na babae. Para sa akin, wala siyang inilalaan. Napakahusay ng pot roast, malambot na kayang hiwain ng tinidor. Ang usapan ay dumadaloy sa mga topic na kasama ang lahat maliban kapag lumihis ito patungo sa finances, kung saan maayos na iniredirect ni Kendra patungo sa mas ligtas na subject. Pinoprotektahan niya ang kanyang performance. Pinapanatili ang ilusyon ng domestic harmony. Ginampanan ni Corbin ang kanyang supporting role ng perpekto, deferential sa opinyon ni Leland, habang nagpapakita ng kanyang provider status sa pamamagitan ng casual na pagbanggit ng work projects at recent purchases. Iniiwasan niyang banggitin ang Audi ng direkta. Inisave ang revelation para sa maximum impact. Habang tinatapos namin ang main course, tumayo si Kendra at inabot ang isang bagay sa likod ng kanyang upuan. Iba ang kanyang ngiti ngayon, excited, halos theatrical. Bago ang dessert, anunsyo niya, may special surprise tayo. Itinaas ni Kendra ang kanyang champagne glass. Ang kristal ay sumasalamin sa candlelight na parang captured starlight. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya habang inenjoy niya ang sandali. Isang konduktor na naghahanda na pangunahan ang orchestra sa pinakadramatic na movement. Happy Father's Day, Leland. Narito ang susi ng iyong bagong kotse. Ang mga susi ng Audi ay tumama sa mesa ng may metallic clink na mukhang sumasalamin sa biglaang katahimikan ng kwarto. $50,000 sa German Engineering. Iniharap ng may flourish ng isang taong nagpapakita ng masterpiece. Tinitigan ni Leland ang mga susi na parang maaring sumabog sa kanyang palad. Hindi ito possible. Hindi namin matatanggap ito. Tinakpan ni Marlene ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay malapad sa tunay na shock. Kendra, masyado itong malaki. Hindi namin matatanggap ang isang bagay na ganito kamahal. Walang kwenta. Ang boses ni Kendra ay tumunog na may theatrical generosity. Para kayo sa akin na parang totoong magulang. Karapat-dapat kayo ng espesyal. Lumapit si Corbin. Sinusuportahan ang grand gesture ng kanyang asawa ng may obvious pride. Sa inyo na ito, Leland. Nasa inyong pangalan ang title. Bayad na ang insurance sa isang taon. Ang laki ng kanilang regalo ay tumira sa mesa na parang mabigat na kumot. $50,000, higit sa aking annual pension. Higit sa karamihan ng ginagastos ng mga tao sa down payment ng bahay. Ibinigay ng casual, masaya, sa lalaking kilala nila sa loob ng 8 taon. Oh, at tatay. Ang tono ni Kendra ay nagbago sa business casual. Ang paraan na maaring paalalahanan niya ang isang tao tungkol sa dental appointment. Kailangan bayaran ang mortgage hanggang Linggo. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan ng champagne glasses at flower arrangements. Isang $50,000 na regalo na sinundan agad ng paalala sa mortgage payment. Ang juxtaposition ay napakalinaw na mukhang sadya. Dinisenyo para sa maximum cruelty. Inilagay ko ang aking tinidor ng maingat. Tinagpo ang mga mata ng aking anak na babae sa festive table. Wala ba akong karapat-dapat kahit maliit na regalo? Ang tanong ay lumabas ng mas tahimik kaysa inaasahan ko. Dala ang mga buwan ng naipon na sakit at bigat ng sakripisyo na hindi niya kinilala. 4 na pares ng mata ang lumingon sa akin.
naghihintay ng kanyang sagot. Hindi. Isang salita, na ibinigay ng may finality ng martilyo ng hukom. Walang paliwanag, walang pagpapalambot, walang pagkilala na ang tanong ay nararapat isaalang-alang. Simpleng brutal na katotohanan ng taong tumigil ng magpanggap na nagmamalasakit sa aking damdamin. Nanigas ang tinidor ni Leland sa kalahati, patungo sa bibig. Nanginginig ang wing glass ni Marlene sa kanyang hawak. Kahit si Corbin ay nag-shift ng hindi komportable. Marahil nakikilala na ang kanyang asawa, ay tumawid sa linya na nakikita ng lahat sa mesa. Ngumiti ako, maingat at controlled na ekspresyon na sinanay ko sa salamin sa aking pinakamag-isa na sandali sa bahay na ito. Ang ngiti ng lalaking sa wakas ay nakatanggap ng kalinawan na hinahanap niya sa loob ng mga buwan. Siyempre hindi. Dahan-dahang itinulak ko ang aking upuan. Bawat galaw ay sadya at dignified. Excuse me. Ang halway ay umaabot sa harap ko na parang daan patungo sa kalayaan. Bawat hakbang ay nagdadala sa akin palayo sa selebrasyon na hindi kailanman kasama ako. Sa likod ko, unti-unting nagbago ang katahimikan sa nervous na usapan habang sinusubukan nilang magpanggap na walang nangyaring mahalaga. Ngunit may nangyari. Isang bagay na final at hindi na mababawi. Isang bagay na mangangailangan ng aksyon kaysa endurance. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko at narinig ang selebrasyon na nagpapatuloy nang wala ako. Tawa, champagne corks. Ang tunog ng mga taong nakalimutan na ako ay umiiral. Naupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang kwarto na hindi kailanman naramdaman na tahanan. 10 oras ay nagdala ng tunog ng pag-alis ng bisita. Car doors, final goodbyes. Ang boses ni Leland ay nagpapahayag ng bewildered na pasasalamat para sa regalo na hindi niya kayang tanggapin. Sa 11 oras 30 minuto, tumira ang bahay sa katahimikan. Ang aking pamilya ay natutulog mula sa gabi ng selebrasyon at kalupitan. Naupo ako sa gilid ng kama, hindi na nakikinig sa kanilang mga tunog, kundi nagkakalkula. Kalkulasyon ng engineer. Problem-solving equations na nagbabalanse ng sakripisyo laban sa reward, investment laban sa return, pag-ibig laban sa exploitation. Simple ang matematika. Binigay ko ang lahat at wala akong nakuha. Oras na para mag-recalculate. Sa hating gabi, binuksan ko ang mga drawer ng may surgical precision. Tinupi ang mga damit sa parang itinuro ng army sa akin, 40 taon na ang nakalipas. 2 maleta ang methodically na pinuno ng essentials na kayang mag-rebuild ng buhay. Hindi marami ang naipon sa 6 na buwan ng guest room living. Mula sa maliit na filling box ko, kinuha ko ang mga dokumento na mahalaga. Passport, social security card, bank cards, certificates na nagpapatunay ng aking pag-iral na malaya sa kanilang mortgage payments. Lahat na nagdedepina kay Harland Whittaker bago siya naging personal ATM nila. Iniwan ko ang expensive na relo na ibinigay ni Kendra noong nakaraang Pasko. Ang leather band ay hindi nasusuot dahil naramdaman ko na noon na ang mga regalo mula sa kanya ay may invisible na strings. Ang silver-framed na larawan ni Martha ay napunta sa maleta. Maintindihan niya ang desisyong ito. Marahil ay ginawa niya ito mga buwan na ang nakalipas. Ang sulat ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Masyadong maraming paliwanag ay magiging pleading. Masyadong kaunti ay mukhang impulsive. Nagdesisyon ako sa mga salitang may bigat ng finality nang hindi sinasakripisyo ang dignidad. Wala na ako. Pagbabasa ninyo nito, titigil na ako sa pagbabayad ng inyong mortgage at babaguhin ang aking will. Pagod na akong maging ATM ninyo, Haron. Inilagay ko ito sa kitchen table kung saan una nilang makikita. Pinabigat ng salt shaker na binili ni Kendra para tumugma sa kanyang perfect table settings. Ang aking signature ay mukhang formal. Final, ang markahan ng lalaking nagsasara ng accounts kaysa magbukas ng negotiations. Ang smartphone Tatsi app ay gumana ng mahusay sa 2 oras 30 minuto ng umaga. Nangangako ng arrival sa 15 minuto. Sapat na oras para sa final preparations. Final glances sa lugar na nangako na maging tahanan. Ngunit naging bilangguan na pinondohan ng aking sariling generosity. Dinala ko ang mga maleta isa-isa. Minimizing ang ingay na maaring magising sa pamilyang natutulog ng mahimbing sa itaas. Bawat hakbang sa halway ay mas magaan kaysa sa huli. Na parang naglalabas ako ng bigat na hindi ko alam na dala ko. Ang front door ay sumara sa likod ko nang may soft click na tunog na parang kalayaan. Walang dramatic na slam, walang final confrontation, walang theatrical exit. Simpleng quiet departure ng lalaking natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging kailangan at pagiging ginagamit. Ang taxi ay sumali sa highway at binigyan ko ang driver ng address ng Prairie Motel. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, wala akong ideya kung ano ang darating sa bukas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan,
Pakiramdam iyon na kalayaan. Ang Prairie Inn clerk ay halos hindi tumingin mula sa crossword puzzle nang lumapit ako sa front desk. Ang aking dalawang maleta ay sumusunod sa akin na parang loyal companions. 3 oras ng umaga ay nagdadala ng essential transactions. Walang small talk, walang tanong tungkol sa circumstances na nagdala sa grown men sa motel sa Ungodly House. Ilang gabi kayo mananatili? 1 linggo muna, posibleng mas matagal. Inilagay ko ang aking credit card sa card counter. Inenjoy ang simpleng aksyon ng pagdedesisyon sa sariling financial decisions. Ang room 127 ay amoy ng industrial cleaner at possibility. Single bed, maliit na desk, television na nakakabit sa dingding na parang bintana patungo sa mga mundo na maaari kong muling tuklasin. Isinabit ko ang aking mga damit sa makitid na closet ng may military precision. Bawat shirt ay may pantay na espasyo. Bawat pantalon ay may crease na tama. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, natulog ako nang hindi nakikinig sa mga hakbang sa halway na hindi akin. Lunes ng umaga ay nagdala ng 17 missed calls at 11 voicemails. Ang digital na ebidensya ng kanilang panik ay nagkalat sa screen ng aking phone na parang falling dominoes. Pinakinggan ko ang unang message. Ang boses ni Kendra ay manipis na may disbelief. Pagkatapos ay pinatay ko ang device at inilagay ito ng nakaharap pababa sa desk drawer. Aking desisyon ngayon, aking schedule, aking katahimikan. Ang legal district ng downtown, Omaha, ay abala sa layunin na tumugma sa akin. Ang opisina ni Patricia Mitchell ay nasa 15th floor ng building na nagsasalita ng competence kaysa flash. Eksakto kung ano ang kailangan ko para sa umaga na negosyo. Sigurado ka ba sa desisyong ito? M.R. Whittaker. Ang panulat ni Patricia ay nakabitin sa will modification documents. Ang kanyang professional duty ay nangangailangan ng isang final confirmation. Ganap. Tinagpo ko ang kanyang tingin nang hindi nag-aalinlangan. Ginawa niya ang kanyang pagpili nang pumili siya ng kalupitan kaysa kabaitan. Ang bagong will ay elegant sa kanyang simplicity. Ang simbahan ni Martha ang tatanggap ng bulk ng aking estate na may mas maliit na halaga para sa veterans organizations at local library. Ang pangalan ni Kendra ay wala sa 20 pahina na dokumento. Ang iyong anak na babae ay tatanggap ng formal notification ng mga pagbabagong ito sa loob ng 30 araw. Paliwanag ni Patricia. Inililipat ang mga papel sa kanyang mahogany desk. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng may steady na kamay ng lalaking gumagawa kaysa sumisira. Lumilikha ng hustisya kaysa naghahanap ng revenge. Mabilis na natuyo ang tinta. Tinataka ng mga desisyon na dapat sana ay ginawa mga buwan na ang nakalipas. Habang naglalakad babalik sa Prairie Inn, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula nang mamatay si Martha. Pag-asa para sa bukas, hindi ang dread na kasama ng bawat umaga sa bahay ni Kendra, kundi tunay na curiosity tungkol sa kung ano ang maaari kong piliin na gawin sa mga oras na darating. Ang motel room ay nagbago magdamag mula sa temporary shelter tungo sa launching pad. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-research ng housing options sa Bellevue. Isang tahimik na suburb 20 minuto timog ng Omaha. Mga bahay na may hardin, lugar kung saan ang mga kapitbahay ay nag-ingat ng sarili nilang negosyo habang nananatiling neighborly. Habang umaabot ang hapon na anino sa parking lot, naglakad ako sa maliit na park sa harap ng motel. Dala ang libro na sinimulan ko sa unang gabi ng kalayaan. Ang umaga na araw ay naramdaman na iba sa aking mukha. Mas mainit, mas welcoming. 7 araw ng peaceful routine ay naitatag nang makita nila ako. Kape sa 6 oras, almusal sa dinner sa tabi. Morning walk sa park na may anumang libro na kasalukuyang hawak ko. Sabado ng hapon ay nakita ako sa aking karaniwang bench. Absorbed sa biography ni Eisenhower nang ang kanilang desperate energy ay sumalakay sa aking santuwaryo. Naramdaman ko sila bago ko makita. Ang frantic quality ng mga taong ang maingat na itinayong mundo ay gumuho magdamag. Ang Honda ni Kendra ay nakaupo ng baluktot sa parking space. Inabandona kaysa na park. Sa aking peripheral vision, pinanood ko silang lumapit na parang storm clouds na nagkakaroon ng momentum. Tatay, sorry ako. Mali kami. Pakikalmahan mo bang umuwi? Nagsimulang tumulo ang luha ni Kendra bago siya makarating sa bench ko. Ang kanyang makyup ay nagstriyak sa paraan na nagmumungkahi na hindi ito ang unang pagtatangka nilang hanapin ako ngayon. Gumalaw siya ng may jerky motions ng taong gumagana sa caffeine at panik kaysa tulog. Isinara ko ang libro ng maingat. Minarkahan ang lugar gamit ang resibo na ginagamit ko bilang bookmark. Hindi na ito tahanan ko, Kendra. Dumating si Corbin na may supleti ng freight train. Ang kanyang karaniwang swagger ay pinalitan ng desperation. Matandang lalaki,
Hindi mo magagawa ito sa amin. May mortgage kami. May mortgage kayo, pagwawasto ko. Tumayo ng dahan-dahan at pinagpag ang imaginary, dust mula sa pantalon ko. May kalayaan ako. Ang katotohanan ng aking mga salita ay tumama sa kanila na parang malamig na tubig. Sa loob ng mga buwan, pinaniwala nila ang sarili na ang aking suporta ay obligasyon kaysa regalo, permanente kaysa kondisyonal. Ang pag-withdraw ng funding ay sinira ang kanilang assumptions tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Magbabago kami. Basag ang boses ni Kendra sa strain ng mga pangako na hindi niya inilaan na panindigan. Magtrato kami sa iyo ng mas mabuti. Isasama ka namin sa lahat. Tinitigan ko ang aking anak na babae. Talagang tinitigan siya. At nakita ang desperation na nakamask ng remorse. Hindi panghihinayang sa sakit na idinulot niya, kundi panik tungkol sa consequences na kinakaharap niya ngayon. Mahalaga ang distinksyon kaysa sa kanyang naiintindihan. Bibili ako ng sariling bahay sa Bellevue. Sabi ko ng mahina, pinapanood ang kanilang mukha na magrehistro ng bagong impormasyon. Masaya na ako. Sumabog ang galit ni Corbin na parang pressure valve na naglalabas ng singaw. Mga selfish na matandang tanga. Ano ang tungkol sa aming investment? Ano ang tungkol sa mga plano natin? Mga plano na ginawa ninyo nang hindi ako kinonsulta. Sagot ko, ang aking boses ay matatag na parang granete. Investments na ginawa ninyo gamit ang aking pera habang tinatrato ako na parang unwelcome guest. Tinunton nila ako sa pamamagitan ng credit card records. Marahil ay nag-hire ng tao para bantayan ang motel hanggang maging predictable ang aking routine. Ang pag-iisip ng kanilang desperation na nag-drive sa surveillance ay magpapatawa sa akin kung hindi ito pathetic. Pakikalmahan mo, tatay. Inabot ni Kendra ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay sumasakay na parang lumulunod. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagbabanta sa isa't isa ng nursing homes. Sabi ko, mahinahon ngunit matatag, inaalis ang kanyang kamay mula sa aking manggas. Ang pamilya ay hindi gumagastos ng 50,000 sa kotse habang humihingi ng mortgage payments mula sa pensioners. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang hatol na hindi nila maapela. Kinuha ko ang aking libro at tiningnan silang pareho na may awa. Huwag na kayong maghanap sa akin. Bumalik ako sa motel room ko at tinawagan ang real estate agent na nakatrabaho ko. Handa na akong mag-offer sa bahay sa Bellevue. Sinabi ko sa kanya na naghihintay ang future. Oktubre ay nagdala ng uri ng umaga sa Nebraska na nagpaparamdam na ang paghahardin ay parang meditation. 4 na buwan sa aking sariling bahay ay nagtatag ng RYTMS na nakalimutan ko na umiiral. Kape sa sunrise, pag-aalaga ng tomatoes at marigolds bago maging mainit ang araw. Evening walks sa neighborhoods kung saan ang mga tao ay kumakaway ng walang inaasahang usapan. Ang sulat mula kay Patricia Mitchell ay dumating sa Martes. Halos sa utility bills at grocery circulars na parang ordinaryong mail. Ngunit ang nilalaman ay may bigat ng completed justice. Natural consequences sa wakas ay nahuli sa mga pagpipiliang matagal ng overdue para sa reconning. Ang foreclosure proceedings ay natapos noong nakaraang buwan. Isinulat ni Patricia sa kanyang precise legal handwriting. Ang iyong dating residence ay naibenta sa auction. Naisip ko na dapat mong malaman. Inilagay ko ang sulat sa kitchen table. Ang aking kitchen table sa aking kusina sa bahay na pinili, at binili ko gamit ang perang kinita ko, at naramdaman ang kapayapaan na tumira sa akin na parang paboritong kumot. Nawala nila ang lahat, dahil hindi nila natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon at pagkuha. 3 missed mortgage payments ay sapat na. Nang walang aking monthly contributions, ang kanilang combined income ay hindi kayang takpan ang lifestyle na itinayo sa aking sakripisyo. Ang Audi ay unang nareposes, pagkatapos ang bahay na hindi kailanman naramdaman na tahanan. Ayon sa sources ni Patricia, lumipat sila sa maliit na apartment sa kabilang bayan. Ang kanilang kasal ay strained ng financial pressures na hindi nila natutunan na pamahalaan ng walang aking subsidy. Pinanatili ni Leland at Marlene ang kotse. Isang regalo na ibinigay sa pag-ibig kaysa manipulation. Ngunit walang karagdagang suporta sa mga anak na nag-aksaya ng generosity ng kanilang lolo. Ang ilang relasyon ay nagkakahalaga ng higit sa kanilang halaga. Naisip ko, pinapanood ang isang kardinal na nagtatayo ng pugad sa maple tree na itinanim ko noong nakaraang buwan. Ang ibon ay naunawaan ang isang bagay tungkol sa kalayaan na inabot ako ng 67 taon para matutunan. Maganda ang pag-usbong ng aking hardin. Mabibigat ang tomatoes sa puno ng ubas. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa kulay na pinili ko dahil nagpapangiti sa akin. Walang pumupuna sa oras na ginugol ko sa pag-aalaga ng paglago. Walang humihingi ng paliwanag sa aking mga pagpipili.
Walang tumatrato sa aking presensya na parang inconvenience na nangangailangan ng tolerance. Ang phone ay tumatawag paminsan-minsan. Karamihan telemarketers, minsan mga kapitbahay, nag-iimbita sa block parties o community events. Sumasagot ako kapag gusto ko at hinahayaan itong tumunog kapag hindi. Revolutionary concepts na inabot ang mga buwan para maramdaman na natural. Tinapos ko ang aking kape, banlawan ang tasa sa aking sariling lababo at bumalik sa hardin ko. Mayroon pa ring trabaho bago ang taglamig. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, excited ako na gawin ito. Nawala nila ang lahat. At sa wakas ay natagpuan ko ang kapayapaan. Ang aral ay natutunan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan ninyong mag-like sa video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.